Mahigpit na tututukan ng Philippine National Police ang cybercrime sa bansa. Kasunod yan ang pagtaas ng kaso nito na karamihan ay online scam. Malaking bagay naman ayon sa PNP ang SIM card registration para matukoy ang mga kawatang nasa likod nito. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng Balita Live. Audrey, mas pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kaso ng cybercrime sa bansa. Ayon yan sa Philippine National Police. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PNP Chief Benjamin Acorda na bagaman bumaba ang crime rate sa bansa, nakita naman ang bahagyang pagtaas ng mga kaso ng cybercrime o yung mga krimen na isinasagawa online. Dahil dyan, Audrey, tututukan ng PNP ang kanilang mga personnel para maging maalam sila pagdating sa mga ganitong uri ng krimen. As we dissected further these crime statistics, there is a need for us to focus on cybercrimes. Yun ang nakita natin na medyo tumaas as reported during the last quarter. And in line with that, as instructed by our President, we are intensifying, we are capacitating our police officers on the ground, especially as of previously, ang ating cybercrime group is only up to the regional level lang. But this time, we are training our personnel and our objective is that down to the police station level, municipal level, we will have police officers who are trained to handle cybercrime or online crimes. Ayon sa PNP, kabilang sa madalas na uri ng mga cybercrime ang swindling, estafa, identity theft, online libel at mga illegal na transaksyon sa credit card. At para matulungan ng mga pulisa na maging maagap dito, sinabi ni DILG Secretary Benjamin Abalos na magkakaroon ng National Cybercrime Training Institute na tutulong sa kapulisan. Hamon din daw sa otoridad ang pagtugis sa mga nasa likod nito, lalo't online ang krimen. Gayunman, malaking bagay daw ang SIM card registration na itinulak ng pamahalaan. That's the good thing about this registration of numbers sa mga SIM card registration. Malaking bagay po yon. And together with the NBI, we've been receiving reports also about selling of pre-registered SIM cards. So yun ang mga isang hinahabol natin. So malaking bagay po talaga when it comes to the identify or establishing the identities of these perpetrators online through the online or through the SIM card identification. Medyo na-trace natin, nakakatulong sa pag-trace natin sa mga identities ng mga scammers. Binigyang diin din ng PNP at DILG na hindi naman nahuhuli ang bansa pagdating sa mga equipment para sa training na gagawin sa kapulisan, lalo't may tulong namang ibinibigay ang ibang bansa para rito. Pero paano naman kaya ang budget? Giit ng PNP. We are happy to report that through the GA 2024, kasama na yan yung mga IT projects and also the training of our personnel. And so in line with that, as we presented before the Congress during our budget hearing, and we intend to really complete this cycle of trainings na ginagawa natin down to the police station within this year. But I say cycle because alam natin, pwedeng sabihin natin, we can probably say we are at par with other countries now. But maybe after 2 months, 3 months, or 4 months, medyo kailangan mag-update na naman tayo. That's the problem with technology talaga. Very fast evolving and we have to catch up with it. Audrey, pinagmalaki naman ng PNP na batay sa isang survey ay pangatlo ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na pinakaligtas bisitahin dahil na rin yan sa pagbaba ng crime rate sa bansa ng 10%. At kasama na rin dyan syempre yung pagtugon ng ating uniformed personnel sa naturang mga krimen. Audrey. Okay, Kenneth, balikan natin yung usapin sa cybercrime. Well, hindi lang dito sa Metro Manila ang maraming nabibiktima yung mga scammer online. Paano magiging accessible ang PNP Cybercrime Division doon sa mga malalayong lugar, halimbawa sa mga probinsya? Audrey, ayon sa PNP sa ngayon kasi, yung mga
police personnel na marunong na humandle nitong mga cybercrime na kaso ay hanggang regional level lang. Kaya naman mas pinatututukan nga ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At matapos itong mga training na gagawin ng PNP sa kanilang mga personnel ay magiging abot na ang kakayahan ng mga pulis doon sa kanilang mga substation, sa kanilang mga munisipalidad hanggang sa mga police station na kanilang nasasakupan. Audrey. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.